Barangay FM 97.5 forever. Hello po, magandang hapon. 1:16 ang ating oras. Nawala ako doon ha. Okay, welcome back to me mga kapuso, mga kabarangay. Dito na naman tayo sa Talk to Papa. Ako po yung mga kasama, Papa Ronnie. Siyempre, sasamahan pa rin po tayo ng ating Queen of Parcels. Wala pong iba yan. Si Mama Donna, may dumating ba na ano? Wala ngayon, Paps. Hindi ko lang sure. Walang package, hindi ka sure kung may darating. Meron po tayong kabarangay dito. Si Lyra. Okay, meron po siyang pinadalang maiksi na sulat. Tingnan natin ito. Siyempre mga kapuso, after natin basahin yung letter na kanyang pinadala, pwede po kayo magmensahe na mga pabidang advice, mga payo, sa aking messenger, Papa Ronnie 975. Pwede rin po sa ating Facebook Live, Mama Donna, ano? Ano ba yung Facebook Live natin? Barangay FM 97.5 Palawan. Ayan mga kabarangay, hanapin nyo lang po. And sa Papa Ronnie 975. Ayan, naka-live na tayo dyan. Pwede rin po sa mga walang pan-data dyan, pero merong mga load. Pwede kayo mag-text sa ating text line, 0950-738-1028. 1:17. Hindi na po natin patatagalin pa. Umpisa na po natin ang Talk to Papa. Minsan maraming mga bagay ang nagiging komplikado sa iyong buhay. Papa Ronnie, tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Lyra. Ako po ay taga Quezon, Palawan. May asawa at may anak na po. Pero po yung mga magulang ko hindi boto sa aking asawa. Gusto nila hiwalayan ko na rin ang aking asawa. Hindi ko na po ilalahad ang mga bagay-bagay na yon kung ano man ang mga yon. Actually, ganun din po ako. Parang gusto ko na siyang hiwalayan. Ngayon, Paps, huwag niyo naman akong husgahan. Nagkaroon po ako ng ibang jowa. Pero po sa Facebook lang. Hindi po yon in person. Ano po bang aking dapat gawin? Dapat ko na bang sundin ang aking mga magulang na iwanan ng aking asawa? Which is, pinag-iisipan ko rin po? O ipagpatuloy ko pa ang relasyon namin ng aking asawa dahil may anak kami? O ipagpapatuloy pa rin ang relasyon, ang karelasyon ko, ang jowa ko sa Facebook? O wag na? Payuhan niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Lyra. Bakit ba yun ang akin napindot? Okay mga kapuso, mga kabarangay, 1:23. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Medyo hindi masyadong kompleto sa detalye ang problema ni Lyra na taga Quezon, Palawan. Mama Donna, ang kwento niya dito, mga kapuso. Meron na raw siyang asawa at meron po silang isang anak. Pero gusto na raw ng mga magulang niya na hiwalayan na yung kanyang asawa. Ganun din ang nararamdaman niya, mga kapuso, mga kabarangay. Pero sabi niya dito sa kanyang sulat, ayon sa kanyang letter, hindi niya na raw ilalahad kung ano-ano ang mga dahilan na yon. Kung bakit gusto ng mga magulang niya na hiwalayan yung kanyang asawa at kung bakit na ganun din ang kanyang nararamdaman. Kasi parang kaya siya nag-stay sa relasyon na to, Mama Donna, mga kabarangay, dahil meron silang isang anak. Laging ganun naman ang lagi namang ganun ang dahilan, lalo na kayo mga babae, 'di ba? Hindi maiwanan ang asawang hindi na mahal o ang asawang nananakit nang dahil sa mga anak. Sa mga anak. Okay, ngayon sabi niya, sa tingin ko naging unfaithful din to si Lyra Kasi sabi niya nagkaroon daw siya ng jowa sa Facebook. Siguro ba
Alam mo naman, yung mga kabarangay natin, mga kapuso natin, talagang lagi nakaharap sa ano yan, Mama Donna, sa cellphone. Di ba? Mapaanong edad, lagi naka-cellphone. Siyempre, dyan tayo sa mga social media platform naghahanap ng pagkakalibangan. Minsan may namimit tayong mga tao dyan. Ngayon, nagkaroon po siya ng jowa, pero sabi niya sa Facebook lang daw. Ano raw ba dapat gawin? Siguro sa tingin ko mga kapuso, parang naano na siya na-divide na yung kanyang isip. No? Sabi niya, sundin ko kaya yung mga magulang ko. Anyways, gusto naman ng mga magulang ko na hiwalayan na yung asawa ko ganun din naman yung nararamdaman ko. O ipagpatuloy pa yung relasyon niya dito sa kanyang asawa. Tapos, habang sila, tuloy-tuloy pa rin daw ang relasyon nila ng jowa niya sa Facebook. Or, tigilan na yung karelasyon niya sa Facebook at mag-focus na lang sa family. Or, hiwalayan yung kanyang asawa at finally, siguro baka magkita na sila nitong tao na to na jowa niya sa Facebook. Payuhan naman po natin si Lira. Labo ng problem mo, Lira. Okay. Text na po kayo ng mga pabidang advice nyo sa ating number 0950-738-1028. Pwede nyo rin po akong imensahe sa aking messenger, Paparoni975, at syempre sa ating Facebook Live. Pwede kayo mag-iwan ng mga mensahe dyan, Barangay FM 97.5 Palawan. Ang pag-ibig talaga, Mama Donna. Pampagulo sa buhay. Oo, ano yan masalimuot. Oo. Lagi na lang ganyan kapag ikaw ay umibig, kapag ikaw ay nagkaroon ng karelasyon, 'di ba? Napansin niyo ang gulo ng buhay. Okay, text na po mga kapuso, mensahe na. Dito lang po sa ating programang Talk to Papa. Ang oras natin 1:26. Barangay FM Forever, 1:38 ang ating oras. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama po natin ang babaeng walang pahinga. Si Mama Donna. Say hello sa mga fans mo, Mama Dons. Hello, fans. Yeah. Hello, fans. Okay, parang meron Ay, maraming fans yan. Okay. Electric fan. Oo, ako marami rin akong pants. Pants pala. Okay, ayan, napakinggan po ninyo yung problem ng ating kabarangay, Sino ba sa inyo yung may asawa na kayo, may anak na, pero parang nagbago na yung pakiramdam ninyo o yung feelings ninyo doon sa inyong partner? Tapos ganun din yung mga magulang ninyo. Parang na Mama Donna parang nababack upan ng mga magulang na hiwalayan mo na yung asawa mo na yan kasi kesyo ganito, ganyan. Mm-mm. Tapos ikaw nakikita mo na ganun din, tapos parang yung feelings mo nag-fade na, di ba? Tapos despite na nasa relasyon pa kayo ng asawa mo, nagkaroon ka naman ng ibang karelasyon. Pero sa lang, Mama Donna? Facebook. Ano bang matatawag sa ganyan? Online jowa? Siguro pa. may ganun ba? May mga online jowa na tinatawag? Oo, kasi hindi pa rin naman sila nagkikita Baka online jowa nga. Ikaw ba nagkaroon ka na ba ng online jowa? Hindi pa. Dati usong-uso yan nung hindi pa uso yung ganito. Mm-mm. Yung mga, ano ang tawag doon? Kung may pen pal, merong phone pal na tinatawag. Oo, magkausap-usap lang sa phone. Tawagan lang, ganun. May mga ganun Okay. Ang sabi ni dito, ni Lira, ano raw ba ang dapat gawin? No? Kasi nababack upan ng mga magulang niya. Dapat ko na bang sundin ang mga magulang ko na hiwalayan na ang asawa ko? O huwag, ipagpatuloy ko lang ang relasyon ko sa asawa ko, and at the same time, ipagpatuloy ko rin ang relasyon ko sa jowa ko sa Facebook, o hindi na? Or bitawan niya itong jowa niya sa online jowa niya at mag-focus na lang sa family niya. Okay? Text na po ng mga pabidang advice. Kung kayo po ba'y nasa kalagayan niya, paano nyo ba i-handle itong problemang ito? Okay? Marami tayong mga mensahe na pumasok, alam mo, sender, alam mo ba na bawal
No? Sabi ng Diyos, bawal ang maghiwalay na mag-asawa. Nakasulat yan sa Bible. Okay? Ako sa panahon ngayon, tol, parang parang hindi ako agree dyan eh. Kasi, halimbawa, sa case na yung mag-asawa, Mama Donna, tapos talagang sinasaktan talaga siya physically nitong lalaki. Inaabuso talaga siya. Sa tingin mo ba gusto ng Diyos yun na yung kanyang anak sinasaktan ng ganun? Inaabuso ng ganun? Sa tingin ko, case-to-case basis yan, Mama Donna eh. Oo. Siguro yung sinasabi na bawal ang maghiwalay, yung pinag-isa ng ng Diyos. Kasi merong mga iba na nag-fade away na yung feelings. Hindi na kita mahal eh. Ganun din ako, hindi na kita mahal. Tara, hiwalay na tayo. Yung parang nagsama sila sa isang bubong for so how many years. Tapos, yun na yung naramdaman nila. Nawala na. Nawala ng pagmamahal. pagmamahal. So it's better na, okay, hiwalay na tayo. Let's find ourselves and let's find our better half na lang na kung sino talaga ang para sa atin. Anyways, tuloy ko lang to Sabi niya, alam mo ba na pinagbabawal ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa? Nakasulat yan sa Bible. Matanda ka na at nasa tamang edad ka na, kaya dapat alam mo ang tama at ang mali. Ang problema ng mag-asawa, pinag-uusapan yan. Di ba? If nagloko ang asawa mo at ng babae, at pwede pang maayos, if talagang humingi ng sorry, itry mong ayusin pa. Wag na wag lang mga liwa, sender. Ayaw ng Diyos yun. Agree naman ako doon. Oo. Lazaro. Thank you, Lazaro. Okay. Pero usong-uso kasi yan eh. Panahon pa ni Kristo yan, Mama Donna. Oo. Yan yung hindi nawawala sa uso. Oo. Hindi talaga nawawala sa uso. Yung mga liwa. Huwag ka lang magpahuli. Delikado. Mainit na hapon po. Sender, do wala kang binanggit na kasal kayo ng asawa mo, mahirap yung ginagawa mo. Yung bang namamangka ka sa dalawang ilog, pangit yan. Masama yung ginagawa mo. May asawa ka tapos nakikipag-boyfriend ka? Hindi excuse, no? Kesyo may anak kayo, kaya gusto mong manatili dyan sa asawa mo. Kung matino ka, dapat makontento ka lamang sa iisang lalaki. Ano bang meron yung boyfriend mo na mas gusto pa ng mga magulang mo na hiwalayan na yung asawa mo? Well, kung ako sa'yo, mas mabuti pang anak na lang ang piliin mo kesa meron kang iiwanan tapos meron kang ipapalit. Diba? Magkaroon ka naman ng delikadesa sa sarili mo. Bigyan mo ng dangal ang pagkatao mo. Salamat po, Talk to Papa. Nanggigigil lang po ako. Malandi eh. Hindi naman. Kasi, alam mo, minsan, sa lalaki, it's either lalaki o babae, Mama Donna. Minsan kapag hindi kasi kayo happy sa inyong relasyon, lalo na sa age of technology ngayon, na you don't need to go out, pero may mamimit ka na tao because of social media, hindi talaga malayong mangyari na meron kang, or alam mo, may matisod ka, or may makilala ka na isang tao na mahuhulog yung loob mo. Hindi maiiwasan yun. Ngayon, nasa sayo na yan. 'Di ba? Kung makikipagrelasyon ka online. Pero sa tingin ko naman kasi, sa case ni sabihin mo sa akin, Mama Donna, kung mali ako sa case ni, tawag dito, anong pangalan niya? Ni Lyra. Sa tingin ko yung pagmamahal niya sa kanyang asawa, nawala na. Hindi niya inilahad kung ano man yung mga dahilan na yon, pero mag-assume na lang tayo, Mama Donna. Sabihin natin, pwedeng yung lalaki ay lasenggo, hindi nagbibigay ng sustento o ng pera para sa kanila. Sabihin natin na sinasaktan siya physically and emotionally, or baka nahuli niya rin na meron ding ibang babae. Di ba, Mama Donna? Yes, possible, Pops. Oo, kung ikaw na sa sitwasyon ni Lyra tapos meron kang makilala na iba, most likely and most probably talaga na mapupunta yung focus mo doon. Kasi nga wala na
as ano lang yun, Mama Donna, assuming lang, di ba? Yes, tsaka baka kasi Pops alam mo yun, nakita niya dun sa kausap niya yung kabaligtarang ugali ng asawa niya. Pero mind you, Lira, mag-ingat ka rin. Baka naman pinapasakay-sakay ka lang ng lalaki na yan. Kasi maraming ganyan sa online, hindi mo nakikita At hindi mo nakakasama. Oo, hindi mo naman talaga kilala. Di ba? Malay mo, ini-etchos ka lang pala niyan. Tapos may asawa rin pala yan. Mas napasama pa, no? Oo. Di mas lalo ka nagka-problema. Tingnan natin dito sa aking messenger. Hello to Tricia, nakikinig daw. Shout out sa Barangay Manalo. Thank you Tricia, ingat dyan. Maraming salamat. Thanks din sa'yo. Okay, pusuan natin yan. Gandang hapon Papa Ronnie, para sa akin mali pa rin po na makipagrelasyon siya kahit sa Facebook lang. Kasi nga may asawa na siya Pero okay lang naman na iwanan niya ang asawa niya. 'Di ba? Di may reserba siya kaagad. Ganon na. Huwag naman. Bad yun. Okay, pabida na lang daw sina Dave Ismael, si Gladys Salvador, Victor Andrada, tsaka Gary Remo. Magandang hapon sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon. Thank you, Daryl. Ingat. Maraming salamat. Pops, meron tayo sa ating Facebook. Sige, go. Galing kay Marlon Dumilom. Sabi niya, payo ko lang po Papa Ronnie. Sana, mag-usap sana sila ng masinsina ng asawa niya. Yun. Kasi baka kaya pang mahilot at madala sa magandang usapan. Alang-alang daw sa mga anak nila. Agree. Sabi niya, pabida lang daw yung asawa niya sa Santol Road, San Jose, si Teresa Padul Dumilom na sobrang busy daw. Gumawa ng report and sa anak niya na super kulit at cute na cute. Yun naman. Si XZay. Siyempre. Thank you. Maraming salamat. Oo nga naman. Lira, baka naman pwedeng mag-usap muna kayong mag-asawa. Kung ano man yung mga bagay na hindi mo mailahad dito, kung ano man yun, siguro pag-usapan nyo muna. 'Di ba? Sabihin mo yung damdamin mo, sabihin mo yung side mo. Ngayon, kung sa tingin mo talagang walang pagbabago at hindi magbabago, kesyo naman sa niloloko mo tong asawa mo, hiwalayan mo na lang talaga. Kasi sa tingin ko, suportahan ka naman ng mga magulang mo Ganun din ang gusto ng mga magulang mo, na hiwalayan na yung asawa mo. Yes, at saka Paps, kung maayos yung nakikita nila na magiging buhay ni Lira dito sa asawa niya. Tama. Hindi naman yan tututol Yes, exactly. Kasi ako magulang din ako, mga kapuso. Kung makita ko yung anak ko na mukhang hindi maganda ang magiging future niya, pati nung kunyari apo ko, 'di ba? Doon sa feeling nung asawa nung anak ko. Ako mismo ang kakaladkad sa anak ko na umuwi ka na rito sa bahay. Oo, 'di ba? Parang mas okay na lang na ikaw yung bumuhay. Talaga. Mas okay pa. Oo. Sino ba naman sa atin na makita ang anak natin na nagdudusa sa isang relasyon, 'di ba? Or sabihin natin sa kanyang asawa. Siyempre, wala naman. Lahat naman tayo gusto natin na yung mga anak natin maganda yung magiging kinabukasan doon sa kanilang mga partner. Hello Tofe, hello Paps, payo ko lang po sa sender, sana inisip niya na mali ang kanyang ginagawa. Kasi nga may anak na siya. Yung mali ang ginagawa, Mama Donna, yung nakipagrelasyon sa Facebook. Online. Mali ang mamangka sa dalawang ilog. Kung anuman ang pinagdadaanan mo, mag-pray ka lang. Mali talaga mamangka sa dalawang ilog kung iisa lang ang bangka mo. Pero kung dalawa, pwede. Pwede. Joke lang. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, mag-pray ka lang. Kausapin mo ng masinsina ng asawa mo. Sabi nga ng mga matatanda, sa panahon ngayon, kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone, masisira ang buhay mo, masisira ang pamilya mo. Ano kaya ibig niya sabihin dito, hindi marunong gumamit ng cellphone? Siguro, Paps, hindi alam kung paano i-handle yung kapag may nag-flirt na sa kanila online. Nako, ang dami pa naman yan, mga flirtations online. Oo, yung mga hindi busy sa buhay. Oo. Yung mga walang ginawa. kundi lumandi. Ayan, talaga lang. Shoutout na lang po, Nicanor Zabala, always nakatutok sa Barangay FM. Faye Abapo, thank you, maraming salamat po. Oras natin 1:50, magkantahan muna tayo dito sa ating programa Talk to Papa, baka mag-overtime na naman tayo.
Sino to, Mama Donna? Boyfriends. Boyfriends. Bakit labis kitang mahal? Tama ba? Yes. Dito lang po yan sa inyong forever number 1 radio station, Barangay FM. Forever. Always find a way back into Barangay FM 97.5 Forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako 2 minuto po bago mag alas 2 ng hapon. Grabe ang oras talaga. Ang bilis-bilis. Okay, bilis-bilisan na rin natin ito. May mga mensahe po tayo mula sa mga kabarangay po natin para sa ating kapuso na si Lyra na merong pinagdadaanang problema. May nagmensahe rin sa Papa Ronnie 975 na live. Gandang hello to Mary Jane muna. Sabi niya, good afternoon Papa Ronnie and Mama Donna. Ma-advise ko lang po sa sender kahit sa batas ng tao, lalong-lalo na sa batas ng Diyos, mali po ang ginagawa ng sender. Kasi po kahit gaano man kasama ang ginagawa ng asawa, at least, madadala sa usapan yan. Okay? Isa pa po sender, sana po hindi ang nanay niya ang masusunod o ang mga magulang. Kung ako po sa iyo, mag-focus po ako sa problema namin ng asawa ko, hindi yung makiki-impluwensya sa nanay niya. Tama rin kasi pag ikaw ay pumasok sa isang relasyon, lalo na kung kayo ay mag-asawa, wala nang pakiyo mga magulang doon. 'Di ba? Pero, Mama Donna, hindi maiiwasan talaga na mangialam ang pamilya, ang family mo. Yes, diba? oo. Kalimitan naman, Paps, kaya sila nangingialam kasi dahil negative yung nangyayari. Yes. Pero Lalo kung na, maayos, hindi yan. Oo. Lalo na kung nakikita nila na nagkakasakitan na Oo. physically or kung nagkakalokohan na. Yan. Kunyari, nagluloko yung lalaki. Alam ng mga magulang ng babae na merong may kulasisi. Yung kanilang anong ang tawag doon? Manugang. Di ba? Oo. O kung sabihin natin yung babae, merong may lalaki, may pagkalalakero. Si Papa Buloy lang alam kung lalakero. Anyway, shout out na lang daw sa sitio Manggapin or Mangapin, nakikinig daw ng Barangay FM. Hay, nakakagigil talaga si sender. Mag-isip-isip din kasi. Okay. Thank you. Maraming salamat po mga kapuso, mga kabarangay. Tingnan natin dito isa pa sa ating text line. Okay? Hello po, para kay Lyra. Talaga namang naging unfaithful ka sa asawa mo. Alam mo kasi, imbis na nag-focus ka sa pag-ayos ng problema ninyo ng asawa mo, kumarengking ka pa. Ha? Nag-enter, kumarengking talaga, Mama Donna. Mama Donna, karingking ka ba? Karingking talaga. Karingking-king. Karingking-king. Alam mo yung kanta na yan? Oo, Paps, naririnig ko yun. Karingking-king. Kinakanta ng mga lolo't lola sa mga bata. Oo. Ayan. Instead na ayusin mo yan, ang problema ninyo ng asawa mo, kumaringking ka pa, tapos nag-entertain ka pa ng iba. Oh. Talagang matutuon na ang attention mo o ang attention mo na makipaghiwalay dahil nga may jowa ka ng iba. Iwanan mo na lang yung asawa mo bago mo ipagpatuloy yung pakikipagjowa mo sa FB. Pero sabi nga nila, once na nag-decide ka na hiwalayan ng asawa mo, wala nang balikan yan. Dapat, okay? Sana nga, may mga pangit siyang nagawa para iwanan mo. Kasi naiisip ko na makikipaghiwalay ka dahil may jowa ka ng iba. Okay, matakot ka na lang sa karma, be. Yun lang po. Rica Blanca ng Siksikan. Thank you, maraming salamat, Rica Blanca. Oras natin sa Barangay FM, alas 2:02 ng hapon. Barangay FM, 97.5 Forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. 2:17 ang ating oras. Yan po ang song from Air Supply ba yan, Mama Donna? I Can Wait Forever. Yes, Paps. Wow. Can you wait forever, Mama Donna, sa iyong iniirog? Hindi. Hindi. Kunyari, yung boyfriend mo nag-abroad, mahihintay mo ba? Oo, Paps. Kasi Siyempre, malaking pera din. Oo. Maghihintay. Joke lang. Maghihintay basta may pinapadala. Pag walang pinapadala, bakit ka maghihintay? Di ba? Hello nga pala dyan. Shout out to Vanessa Alvarez. Happy listening to you. Thank you.
Hello daw dyan sa bahay nila sa Tagabinet, Linlin and Gerald, pati daw sa kanyang asawa. Alright, hello sa inyo. Hello po, magandang hapon Papa Roni and Mama Donna at sa lahat po ng mga suking tagapakinig ng Barangay FM. Ako pala si Migo ni Miga sa Purok, Kapatagan. Advice ko lang sa'yo, sender. Ate, kulang po sa details ang iyong story. Oo nga gaya ng sinabi ko kanina. Kasi nga, hindi niya talaga inilahan ang tunay na dahilan kung bakit parang gusto niyang hiwalayan at kung bakit pinagsasabihan siya ng mga magulang niya na hiwalayan niya na yung kanyang asawa. Okay, tuloy ko lang to. Kulang sa details ang inyong story kaya hindi ko po maintindihan. Dahil nga po hindi mo sinabi kung ano ba talaga ang dahilan ng asawa mo na ayaw ng iyong mga magulang. At kung ano ang meron sa asawa mo. Ate, alam mo kung yang mga magulang mo ang susundin mo. Kaya ang masasabi ko, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At sinabi mo rin na nagkaroon ka ng jowa. Kahit sabihin mo na hindi in person, pero ganun din yun. May kahati na, no, sa iyong puso't isipan. Okay? Ganun ba yun, Mama Donna? That's pagiging unfaithful already, di ba? Kasi Yes. kahit nasabihin natin hindi in person meron di ba? Kasi ganun pa din nag-commit pa din siya Oo. Parang ano lang yan kunyari. Kunyari, magkasiping kayo ni Mrs. tapos iba yung iniisip mo. Tawa-tawa ka dyan, Mama Donna, may mga ganyang lalaki. Maniwala ka sa akin. Oh. Kahit sabihin mo na hindi in person, pero ganun na rin yon. Kumbaga ba siguro mas magpakatatag na lang kayo ng asawa mo, no? Ipakita mo sa mga magulang mo na mahal mo ang asawa mo at hindi sila ang magiging hadlang sa inyong pagmamahalan dahil nga may anak kayo. Pero ang nangyari, nagkaroon ka ng jowa. Ano ba yan, ate? Alam mo na kung ano nasa puso't isipan mo, ikaw lang talaga ang masusunod. Dahil kung ako sa'yo lang, ipapakita ko sa mga magulang ko na mahal ko ang tatay ng mga anak ko. At ayaw ko na lumaki ang anak ko na walang papa. Sorry ha, hindi ako nang huhusga, ate. Pero dapat lang sana, hindi ka nakipagjowa kahit online pa yan. Dahil nga may asawa't anak ka po, ate. Siguro mahalin mo na lang ang pamilya mo. Focus ka na lang sa pamilya mo, ate. Thanks po. Okay? Hi din sa'yo dyan. 5611. Maraming salamat. Okay? Sabi pa dito. Yun lang po. Yung Lynn ng taga-Binet, parang kilala ko siya. Hello Lynn, girly kabusog ito. Okay, ng dating wow. Anong wow? Davao? Wow Davao? O wow sayaw? Or Eddie Wow? Okay, thank you. Ingat dyan. Okay. Eto, mahaba-haba rin to. Kaya lang parang overtime tayo, Mama Donna, no? 2:22 ang ating oras. Sige, mamaya babasahin natin yan. Kanta mo na tayo dito sa ating programa Talk to Papa. Sino yan, Mama Dons? Abby Dancel featuring Regine. Yan. Makita kang muli. Yes. Dito lang sa inyong forever number 1 radio station, Barangay FM. Iyon o! Balik po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Oh, hello nga pala dyan kay Marlon. Sabi ni Marlon, ako raw ang gusto niya magbasa nung binasa mo kanina, Mama Donna. Nang ano, Pops? Yung binasa mo kanina, gusto niya ako raw magbasa. O sige to, babasahin ko. Mag-usap sila ng masinsinan ng asawa niya. Baka kaya pang mahilot at madala sa magandang usapan, alang-alang sa anak nila. Okay, pabida na lang po ang asawa ko dito, Santal Road, San Jose, Teresita Padul, Domilom, na sobrang busy gumawa ng report at sa anak niya na super kulit at cute na si XZ. Alright? Request daw siya ng song na Inihaw.
Okay, from Marlon, our avid listener. Thank you. Maraming salamat. Ingat dyan, Marlon. At sana'y okay na okay kayo dyan, mga kapuso. Alam mo, Pap, sa tingin ko lang po, nag-fade lang talaga ang pagmamahal ng babae. Kasi siguro merong pangit na ginawa yung lalaki, o di sana naghugot-hugot siya ng sulat niya sa inyo. Ganun. Kala ko kung anong hugot eh. Okay. Alam mo, Paps, maraming tao kasi na mahalang nila yung tao o gusto kasi meron silang nakikitang maganda doon sa tao na yon. Ngayon, kapag nakita na nila na parang pumapangit na yung ugali ng tao o hindi na masyadong nakakapag-ayos or talagang pumapangit na yung tao, etc., etc., talagang nag-fade yung pagmamahal nila na tinatawag. Ang mag-asawa o ang magjowa dapat magsama sa hirap at ginhawa. Tama, Mama Donna, di ba? Dapat isama siguro yung sa hirap at ginhawa, kung maganda man o pangit ang itsura, di ba? Mapabata o pagtanda, di ba? No? Kasi habang tumatanda yung tao, nag-iba yung itsura. Yes, nag-fade. Oo, meron kasing mga tao na nung kabataan nila, ang pangit-pangit nila. Pero nung habang tumatanda sila, gumaganda o gumagwapo. 'Di ba? Meron namang mga nung bata sila, ang cute-cute, ang gwapo-gwapo, ang gandang-ganda. Habang tumatanda, papangit ng papangit. Pa-fade ng pa-fade. Ay, totoo 'yan ha, may mga ganun. Okay? Sabi pa dito, dapat kasi ang mag-asawa o magjowa nagsasama sa hirap at ginhawa. Hindi yung kapag nasa baba ang isa ay mawawala ng pagmamahal at maghahanap ng iba. Mali yun. Ayaw ng Diyos ng ganon. Hindi yun totoong pagmamahal. Agree ako dyan. Thank you, Lazaro. Maraming salamat. Iwan niya na po, no, ang jowa niya sa FB na yan. Dahil mas maganda po na buo ang pamilya kesa sa wasak. Dahil kawawa ang bata, no? Yung pagkati mo, kuskusan mo na lang ng sabon. Hello dyan sa Tagboros, Wagwagan, lagi nakatutok sa atin. Burgos pala. Ano ba naman tong mata ni Papa Ronnie? Tagburgos. Okay. Pabida po dyan sa Burgos, Wagwagan, lagi nakatutok daw sa atin. Nakakapunta ka ba dyan, Mama Donna? Matagal na, Paps, kami pa ni manager magkasama. Okay. Sabi pa dito, alam niya na ang tama at ang mali kaya gawin niya ang tama dahil magsisisi siya sa karma. Hello na lang po sa amin ni Ate Joy. Lagi daw nakatutok sa Barangay FM. Burgos, Wagwagan. Taba-taba cute. From Taba-taba cute. Siyempre, basta taba-taba cute talaga, Mama Donna, di ba? Lalo na pag baby pa, di ba? Yes. Ang sarap amoy-amoy ng kilikili. Don't tell me na hindi mo inaamoy ang kilikili ng baby. Kinakagat. Grabe ka naman, kinakagat. Masyado ka namang tawag dito, brutal. Iba ka mga rinyo, brutal. Oras natin mga kapuso, 2:30 ng hapon. Barangay FM 97.5 forever 2:46 ang ating oras. Nako! Ilan ba to? 14 na minuto bago mag 3:00 ng hapon. Siyempre mamaya makakasama ninyo si Mama Donna sa programang 3Play. Uy mga kapuso, like nyo po yung aking Papa Ronnie 975. I-follow nyo rin ako. Follow me, I will follow you. Mandar na naman yung pagka-corny ni Papa Ronnie. Follow niyo po yung aking page, no? At syempre, Mama Donna, may TikTok din ako, ha? Yes. Ay, mga kabarangay, kung gusto nyong matuto ng ng mga guitar lessons, ganyan. Nagtuturo ako. Hindi naman nagtuturo. May mga parang guitar play along ako doon sa TikTok at Papa Ronnie 975, no? Ilang araw lang sasayaw na siya. Hindi talaga pwede eh. Hindi talaga ako pwedeng sumayaw. Pangit eh. Masagwa tingnan. Tama na yun na lang. Alright mga kapuso, mga kabarangay, babasahin na lamang po natin yung mga remaining messages ng mga kabarangay po natin, And sabi dito, magandang hapon po, Papa Ronnie. Okay. Payo ko lang po sa sender, ano ba talaga kasi ang dahilan? At gusto mo nang hiwalayan niyang asawa mo?
Eh kung ang dahilan ay nahuli mo dahil nagloko ang asawa mo, eh tama naman siguro. Nagantihan mo. Ganon, oy, bawal yun. Wag naman ganon. Sabi nila, revenge is better served cold. Tama ba yung English ko? Hindi ako naniniwala sa ganti, Mama Donna eh. Bawal yun eh. Para sa akin Sa akin, hayaan ko na lang. Kung halimbawa ginawan ako ng hindi maganda, okay, sige, fine. Basta ano ka na, erase ka na sa akin. X ka na. X ka na. Ganun lang yun. Okay, sabi niya, tama lang siguro nagantihan mo rin yung sa ganung paraan namang makikipagjowa ka rin lalo na't may anak ka na. Okay. Mali ang pagtama mo ng mali, no? Sa isa pang pagkakamali. Okay, isipin mo na lang yung anak mo. Kung ano man ang pagkakamali o pagkukulang ng asawa mo, siguro kausapin mo siya ng face to face. Kausapin mo siya ng heart to heart. Minsan kasi sa isang relasyon dapat merong nagsasalita at meron ding nakikinig para magkaintindihan kayo. Tama yun, Mama Donna. Sabi ko nga, 'di ba, sa relasyon, it's a two-way street. Dalawa ang daanan diyan, Mama Donna. Mga kabarangay, salubungan. Kumbaga pa sa negosasyon sa mga business, abay kaliwaan 'yan, Mama Donna. 'Di ba? Give and take. Hindi pwedeng give ka lang ng give, yung isa naman take ng take, di ba? Oo. Eh wala man talaga mangyayari sa relasyon ninyo. Pareho kayo mapapagod. Oo, nakakapagod yung gano'n. Ngayon, ano to? Wala pa. Ito, mahaba to. Para kay sender, basta na lang ba makipaghiwalay sa asawa ng walang dahilan? Question mark. Medyo malabo yun, sender. Siguro sa palagay ko lang, kaya ka nakikipaghiwalay sa asawa mo dahil meron kang karelasyon sa Facebook. Ay nako, pinapagulo mo lang ang sarili mo na makipagrelasyon sa taong hindi mo pa nakikita ng personal at nakikilala ng pagkatao. Tama yun. Kasi sa Facebook, minsan yung mga profile pic doon, hindi sila yun. Di ba? Oo, nakita mo, di ba? Machong-macho. Oo, machong-macho. Yung pala, ang daming abs. Yung pala, meron lang isang ab lang. Sa mukha pa. Gano'n, no? Oh. Hindi mo pa nga nakikita ng personal at kinikilala ang pagkatao niya, sender. Eh kung ako sa'yo, bitawan mo na yan, yung karelasyon mo sa FB. Kung ano man yung nagawa ng asawa mo, kung siya ba ay may pagkukulang sa'yo o sa anak ninyo, eh hindi lang namin alam yan kung ano man yun. Kasi nga, wala ka ring sinabi kung inaapi ka ba. Sender, ang iyong problema, ikaw lang ang tanging makakapag-desisyon dyan. Isa sa dalawa ang bitawan mo na karelasyon mo. Yang karelasyon mong hindi mo pa nakikita sa FB, o patuloy mong pakikisama sa asawa mo, eh kailangan mong ayusin. Okay? Pag-isipan mo ng mabuti yan. Pag ginawa mo na makipaghiwalay sa asawa mo at doon ka naman sa karelasyon mo sa FB, eh baka yan na yung pagsisisi mo sa huli. Kung wala ka na bang pagmamahal sa asawa mo, ikaw na ang makipaghiwalay sa kanya kung hindi mo na talaga siya mahal. Pero hindi yun ang dahilan. Hindi yon ang dahilan ang relasyon sa FB para sumama ka doon. Para sa akin lang, sa anak mo na lang ikaw mag-focus ng atensyon at pagmamahal sa anak mo. Thank you, Joby. Lagi nakikinig to si Joby. Maraming salamat po sa napakagandang pabidang advice. Ayusin niya ang problema niya. Kami nga walang pera eh. Totoo yan. Aba, Mama Donna, tayo rin. Wala rin naman tayong pera, di ba? Yes. Kailan ba tayo nagkaroon ng pera? Ay, si Mama Donna po pala, maraming pera. Parang baligtad ah. Pero ako po, wala po. Pabida na lang po sa family Uring-Uring. Tama ba yun? Uring-Uring, Brooks Point, Joy Sweet. Mama Donna, daan na lang po kayo dito sa Wagwagan. Malakas po ang radio namin. Tapos, bili na rin po kayo. 20 each lang. Diyan sa Burgos, Mama. Uy, mura yun, ha? Mura.
Ano ba yung 20 pesos each dyan sa wagwagan sa Burgos? Damit ba yan? Kasi mahilig ako sa damit. Gusto ko yung kulay pink. Alam mo ba na 2 straight days nag-pink shirt ako, Mama Donna? Anyways, wala lang, nabanggit ko lang. Hello po dyan sa mga nasa, tawag dito, nasa Burgos, wagwagan. Good luck, 20 pesos each lang daw yung mga damit nila dyan. Sarap sana nun, ano yun, nabimili ka ng ganun lang yung gastos mo, 20 pesos. Diba? Tapos may nabili ka ng gustong-gusto mo. Sabi nga ng lolo ko dati, ang hirap ng buhay ngayon. Dati nung panahon namin, yung 20 pesos mo, ang dami ng mabibili. Makakakuha ka na ng damit, makakakuha ka ng pantalon, at mga kung ano-ano pa, pabango. Ngayon hindi daw eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ang hirap ngayon kasi ang dami ng CCTV. Nakaw-nakaw lang pala. Pag nanakaw. Kaya pala ang dami nakuha. Joke lang yun. Joke lang. Naisingit ko lang. Anyways, ako masasabi ko sa'yo ganito, Lira. Kasi nga, hindi kompleto yung kwento mo. Di ba? Pero sa akin, ina-assume ko lang siguro, baka napapabayaan kayo ni tawag dito nung asawa mo. Kayo mag-ina. Ngayon, kung nagiging pabaya siya, tapos sinasaktan ka pa personal, physical, bakit, kung sa akin yan, hiwalayan ko na yan. Uwi na ako sa mga magulang ko. Kumbaga sa akin, hindi ko naiisipin yung yung boyfriend ko dyan sa FB na yan eh. Baka mamaya, parehas din yan ng asawa mo. Kasi hindi mo nga namang kilala eh. Di ba, Mama Donna? Yes. Hindi mo kilala, hindi mo pa nakakita. Nag-usap lang siguro kayo through text, di ba? O baka chat-chat lang kayo. Try mong tawagan kaya. Minsan, maano mo yung tao rin sa sa bagay, hindi rin. Kasi kung talagang magaling mambola, gagawin ka lang niyang parang siopa o bola-bola. Di ba, Mama Donna? Yes. O sa akin, focus ka na lang sa anak mo, uwi ka na lang sa mga magulang mo. Kung talagang hindi mag-workout yung relasyon ninyo ng asawa mo. Ngayon, kung kaya naman i-workout, then work it out, di ba? Yun muna yung unahin mo. I-workout mo muna sa asawa mo. Then pag hindi, then doon ka mag-decide. Uwi ka sa mga magulang mo. Mama Donna, para sa'yo. Ganon din sa akin, Paps eh. Ayusin niya muna yung relasyon niya doon sa asawa niya. Kasi sila naman din yung may anak. Kung hindi niya na talaga maayos, wag mo na siyang makipagrelasyon kasi hindi rin naman siya sigurado dun sa boyfriend niya sa Facebook. Tama. Diba? So parang i-erase niya na muna yung yung communication dun sa karelasyon niya sa Facebook para at least wala nang kasi parang nagiging magulo pa para sa kanya yun eh. Oh. Nagpapagulo. So alisin niya na muna yun para mas makapag-isip siya ng maayos. Talaga lang kasi mas lalong naging komplikado. Kasi nga, ang complicated na ng relasyon mo sa asawa mo, kahit na hindi mo nilahad kung ano man yung dahilan na yon. Tapos, papasok ka naman sa isang online relationship, di ba? That's added, added complications, Yes. di ba? Paano pag nahuli ka pa ng asawa mo, nalaman ng asawa mo yan, o di mas lalo pang gumulo. Oo. Diba? Sa huli, ikaw yung masisisi. Oo. Tsaka ikaw talaga ang lalabas na masama kapag nagkabukingan. Shout out kay, Dang? D-H-A-N-G? D-H space A space N-G. Dang. Hello sa'yo dyan. Okay? Maraming salamat po mga kapuso. I-like niyo po yung aking page. Paparoni975 sa Facebook at sa aking TikTok. At Paparoni975 din. Okay? And yung YouTube namin, Barangay FM 97.5 Palawan. Pwede ninyong mapanood yung mga programs namin dito ng live doon sa Facebook. Uninterrupted. Ibig sabihin, puro puro nyaw-nyaw lang ni Mama Donna yung mapapanood nyo doon. Okay? Ni Papa Kulit, ni Papa Buloy, tsaka sa akin. Alright? Thank you. Ako po si Papa Ronnie. Magpapaalam na. Nagsasabing hasta la bye-bye. Kabarangay. Bye-bye.